Good afternoon po. Magandang hapon. Pwede ba din nung ipatuloy ng magandang hapon? Kung hindi masyado nasa ko, maganda, pogi ka sa hapon. Baka nasa ko. Kamusta po kayong lahat? Ayos ng ayos, maganda ng maganda, payaman ng payaman, kawalan ng kawalan, madami ng madami ang Bewan Manila. Amen. Bewan culture. I am blessing, I am anointed, I am a believer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Pwede po natin palapakas Jesus. Simulan na po natin to. Ready na ba kayo? Amen. Ang ready ay nakikinig mabuti. Okay? Yung mga busy pa dyan, sige maupo po kayo. Praise God. Ang title po na share ko po sa inyo is Maging Tunay na Malaya. Sino po dito mga nakalaya na? Amen. Pastor, ako lang po ay malaya. Ako lang po hindi nakakulong. Ano po ba ibig sabihin niyo dyan? Hindi po ito physical na ikaw ay nakakulong. Baka mamaya ako ay nag-preach. Pakikita mo ang sarili mo na ako pala hindi patunay na malaya. Pero biyaya po ni Lord, ngayong araw po ito lahat po tayo magiging tunay na malaya. Amen? Amen. Amen. John chapter 8 verse 36. Kaya kung kayo'y palayain ng anak ni Jesus, kayo'y magiging tunay na malaya. Wow! Ang ganda ng verse. Sino daw po ang magpapalaya? Si Jesus, si Jesus, ang anak. Ang bawat isa ay nagnanais na maging tunay na malaya sa pamamagitan ng pera. O, di ba? Nagiging malaya ang mga tao sa pamamagitan ng kayamanan. Ang iba naman ay sa pleasure or success. At ang iba naman ay sa career or sa mga human relationship or connections. Na kapag meron ka nito, ay magagawa mo ang gusto mo. Pero hindi naman ibig sabihin na nagagawa lahat ng gusto ay tunay na malaya. Laging may kulang. Laging may mga bagay na ramdam mo ay parang hindi pa rin sapat. Hindi maipuprovide ng mga bagay na yon ang iba pang bagay tulad ng malaya sa takot. Sige nga po, sino po dito ang medyo natakotin ka? Sabi ko, 1,000 pesos, huwag ka matakot. Kaya po ba yun? Hindi ka maging malaya sa takot sa pamamagitan ng pera. Tama? Sino dito ang walang jowa? Sabihin mo, pwede ba bigyan kita ng 10,000? Jowa na kita? Di ba? Kung ikaw ay nakakulong ikaw ay laging single, hindi pa rin masasagot ng pera mo na magkaroon ka ng relasyon. Hindi lahat masasagot ng kayamanan. Hindi lahat masasagot ng connections, ng career. May iba naman, hindi rin mai-provide or magiging malaya sa kasalanan. Kaya bang bayaran ng pera o kayamanan, connections, na maging malaya ka sa kasalanan? Sino po dito ang babayaran ko na huwag kang mag-inom? Sabi nung isa, pwede nga po pastor. Tapos ino nga po. Baka po kakayanin ko. Baka sa simula lamang, baka habang tumatagal ay namimiss mo na barkada, kahit pamayaran ka. Di ba? Yung iba hindi malaya kasi meron pa rin guilt. Sa tuwing magkakamali, parang hindi sila okay. Or maging malaya sa nakaraan. Sino ito mga hindi pa malaya sa nakaraan? Pastor, hindi ko talaga malimutan bakit. Hindi ba naman nagbayad ng utang? Nakaraan. Di ba? Pwede. Pwedeng sabihin ko sa inyo na malaya
ngayon, pero may ibang bagay na hindi ka malaya. Pwedeng malaya ka, pero hindi ka tunay na malaya. Hindi maipuprovide ng mga bagay na sinabi ko kanina, yung mga bagay na iba pa. Akala nila, ang tunay na malaya ay nagsasabing, I can do whatever I want. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Akala nila yung malaya. Basta wala akong sinasaktang iba, gagawin ko ang gusto ko. Sino nakarinig na nun? Malilibig na sa naririnig. Sabi ng isa, huwag kang mag-alala, I'm in control. Wow. Hindi nasa control ko lahat. Sino nagsabi sa'yo? Yung mga bagay na inaakala mong control mo nung una, mamaya makikita mo, ikaw na pala ang kinokontrol ngayon. Mamaya lalalim tayo na naiintindihan yung sinasabi ko. Pastor, kung ang tanong, sino po ang tunay na malaya? Ito ang sagot. Ang tunay na malaya ay sila na pinalaya ni Jesus. Grabe. Let's pray first. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you dahil ngayong araw na to, magiging tunay kaming malaya. Mabubuhay kami sa mundong ito na totoong malaya na kami sa lahat, Panginoon. And Father God, I declare na lahat ng tao makikinig ngayon ay magkakaroon ng realization na sa iyo, Panginoong Jesus, ang tunay naming kalayaan. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ulitin ko, ang tunay na malaya ay sila na pinalaya ni Jesus. John chapter 8, verse 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Ganda ng verse. So, Pastor, saan tayo pinalaya ni Jesus? Letter A, kasalanan. Yan ang kauna-unahan na pinalaya kay Jesus sa kasalanan. Noon, ang tawag sa tao hindi malaya ay mga taong alipin. Sabi nyo nga po, alipin. 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 Sila na binili para maging alipin. Alam niyo po nung una, binibili po ang alipin. Halimbawa, nakita ko na medyo malaki ang katawan ni Lods. Bibilin ko yan sa halaga halimbawa 500. Magiging alipin ko na yan habang buhay. Binibili po noon ang alipin. Ngayon, wala nang binibiling alipin. Pero may mga alipin pa din na hindi halata. Uy, hindi halata. John chapter 8, verse 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Kahit pa sabihin mo, Pastor, ako control ko yan. Pag sinabi ko hindi. Pag sinabi ko oo. Pero, ang tanong ko sa iyo, ano ba yung kasalanan na lagi mong ginagawa? Sasabihin ko sa iyo, alipin ka niya. Akala mo ikaw pala may control? Kaya ko yan! Pero habang tumatagal, napapansin mo, ikaw na ang kinokontrol. Bakit hindi mo papigilan yung daliri sa paghawak na sigarilyo? Ikaw na ang kinokontrol. Nagsimula sa paunti-unti, mamaya kontrolado ka na nito. Mga kabataan, yung cellphone na yan, okay yan. Pero maya-maya, hindi, ako may control. Pero maya-maya, kung saan na nakakarating yan. Tapos na kong pitching. Akala mo control mo pa, pero alipin ka na pala ng kasalanan na yan. Akala mo kaya mo pang ihinto, pero dahil paulit-ulit na, mamaya napapansin mo, hindi mo na pala siya kayang pigilan. Tuloy mo kayo. Tunay ka talagang malaya kung may kumokontrol na iba sa'yo. Sabi sa verse, alipin ng kasalanan. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Imagine mo, alipin ka ni San Miguel. Ang bawat nagkakasala ay alipin ito. Imagine mo, alipin ka ng gadgets. Imagine mo, alipin ka ng YouTube. Ni Messenger. Alipin ka niya nung partner mong mahal na mahal mong sobra-sobra.
Ba't galit ka? Ito na nga eh, ito na. Hindi mo napapansin, alipin ka na. Ikaw na ang kinokontrol. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata pinapatamaan ni Pastor. Ikaw yata yan. Basta ikaw ay nagkakasala sa isang bagay, alipin ka nito, alipin ka ni Marlboro. Alipin ka niyang sinisigot mo. Alipin ka niya, bakit? Dahil kung hindi ka niya alipin, bakit parang ikaw ang sumusunod doon? Kasi kung hindi ka alipin, kaya mong ihinto yan. Amen? Pastor ako, wala naman akong mga ganyan-ganyan. Pero tingnan mo ang bibig mo, mura ka na ng mura, alipin ka ng pagmumura, lahat na lang na sinabi mo, may kasama, kahirap sabihin mo, ay si Pastor del Pura. Diba? Ang hirap yan. Akala mo okay lang, pero alipin ka na pala. Diba? Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Mas madali natin maunawaan ang pagiging malaya kung makikita natin kung saan tayo nakagapos. Kung saan tayo nakatali, nakakulong, or kanino at saan tayo alipin. Hindi mo napapansin, ikaw ay kinokontrol na ng iyong pag-iisip. Kinokontrol ka na ng paulit-ulit mong ginagawa. Hinuhubog ka na ng iyong desires. Pagnanasa. At ang puso ay trap na ginagawa isang bagay na tuloy-tuloy. Yet, hindi mo na pala kaya ihinto. Gusto niyo pa ba ituloy-tuloy? Sabi ng taga-Barigay na, more, Pastor, more. Yan talaga hinihintay ko na pagpunta rito. Eh, meron ako tuloy. Akala mo ay ikaw pa din ang nasusunod, hindi na pala. Akala mo ang free will ay nasa iyo, wala na pala. Yung free will nga hindi inagaw sa iyo ni Lord, pero pinagaw mo sa iba, sa kasalanan pa. Imagine, ang sabi ng Bible, basta ikaw ay nagkakasala, ikaw ay alipin ito. Bakit? Kasi hindi mo maalis kahit gusto mo nang alisin. Alipin ka niya, kapatid. Dahil na sa sistema mo na. Dito, hindi nagiging tunay na malaya. Dahil ang tunay na malaya, kahit na mas pasok yan doon sa ginagawa niya, okay na. At kung sinabi niya, ayaw ko na, ayaw ko na. Pwedeng malaya outside, pero hindi tunay na malaya inside. Because bondage can be invisible. Nakagapos, pero walang tali. Nakakulong, pero walang rehas. Pero alipin ka na pala ng kasalanan na paulit-ulit ng ginagawa. Invisible, kapatid. Invisible. Romans 6:16a. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? I repeat, don't you realize that you become the slave or alipin of whatever, ng anuman na pinili mong sundin? Yan po yan. Akala mo ikaw at ikaw pa ang may kontrol, pero ang kasalanan na pala ang kumukontrol sa iyo. At kung sino ang sumusunod, siya ang alipin. Ang tanong, sino ang alipin sa inyong dalawa? Dun, 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 dun. Kung sa oras na ito ay nare-recognize mo na ikaw ay alipin ng kasalanan, mamaya papalayain ka ni Jesus. Sino dito gusto maging malaya? Sige nga. Kung may mga desires dyan na alam mo namang mali, i-recognize mo yun mamaya. Alam mo naman yung kasalanan ka na hindi malis-alis. Ulit-ulit na, ikaw ay alipin na niyan. Mamaya, papalayain ka ni Jesus. Amen? Dahil sabi ko kanina, ano sabi ko kanina? Ang tunay na malaya ay sila na pinalaya ni Jesus. Kung handa ka, sabi mo sa katabi mo, magiging malaya ka na sa wakas. Okay, praise God. Hindi ko na isa-isa yung kasalanan, ano? Hindi ko na isa-isahin. Kasi baka may umiyak pa sa loob. Diretso na tayo. Noon, halimbawa, nabili ko si
si Lods na 500, alipin ko na siya. Okay? Noon, kung gusto ng alipin na maging malaya, kung gusto niya maging malaya, kailangan merong bumili muli sa kanya or tumubo sa kanya. Halimbawa si Kuya Dennis, sabi niya, kinausap niya ako, pwede po bang bilhin ko yung alipin yung yan ng 600 pesos? Wow! Pwede mo lang, halimbawa pumayag ako, so yung alipin na yun, mapupunta na sa kanya. Kasi, tinubos or binili niya yun. Nakuha niyo po yun? Ganun po yun. Kailangan bilhin or tubusin sa kanya. At may good news ako sa'yo. Tinubos ka na ng Diyos noon pa man. May tumubos na sa'yo noon. Kaya kung alipin pa rin ang tingin mo sa'yo ngayon, aba naman, gumising ka sa totohanan, may tumubos na, may nagbayad na ng kasalanan mo. Kaya hindi ka na dapat alipin ang kasalanan. Bakit? Bayad na. It is finished. It is finished. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Nalalaman ninyo kayo tinubos. Yan na. Nalalaman ninyo kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Walang kabuluhan. Mga pinagagawa natin mga kasalanan, wala yung kabuluhan. Na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At sasabihin pa niya, kaya naman po kayo mag-iinom kasi mag-iinom ang tatay. Kaya naman mag-iinom kasi mag-iinom ang lulo. Kaya naman ako ganito dahil yung ganito. O yan na. Yan na kayo namanan ninyo. At ang sabi ni Lord, tinubos na kita dyan. Hindi ka na alipin yan. Malaya ka na. Ituloy natin ang pagbabasa. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak at kuginto. Verse 19. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, tinubos ka ni Jesus. Binili ka sa napakatinding presyo, hindi 600. Anong pinambayad niya? Dugo at buhay ni Jesus ang pinambayad sa iyo. Sige, palapagos Jesus. Kaya kung ikaw ay tinubos na, hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikaw ay kay Kristo na at dapat na bubuhay ka na para sa Kanya. Amen. Dahil tinubos ka na sa kasalanan. Kaya kung nagtatampisaw ka pa sa kasalanan ngayon, naglalaro ka pa sa kasalanan ngayon, isasabihin ako sa iyo, bakit ka umaastang nakakulong kung malaya ka na? Bakit ka nag-aastang nakatali kung pinalaya ka na? Bakit ka nag-aastang nakagapos kung pinalaya ka na noon? Sabihin mo sa katabi mo, umanda ka. Palalayain ka ni Jesus. Amen. Amen. Para pwede na altar ko lang. Hindi natin kayang maging malaya sa mamamagitan ng sarili natin. Alam kong marami ka nang sinubukan para magbago at makalaya, pero may nangyari ba? New Year's resolution, next year, hindi na ako mag-iinom. January 1, lasing. Alam ko na marami ka ng diskarte, marami ka ng promises na gusto mo na magbago, pero hindi mo kinaya. Bakit? Kasi hindi mo naman talaga kaya na magbago sa pamamagitan ng sarili mo lang. Hindi mo kaya. Sa bisyo man yan, sa napakaraming maling desires o maling gawain, hindi. Pero may isang paraan. Ano yun? Kailangan mo si Jesus. At si Jesus ang tunay na magpapalaya sa iyo sa kasalanan. Amen? Napakarami akong testimony dito ng mga tao na pumasok sa church. Hindi kami nag-introduce ng religion. Pinakilala lang namin si Jesus. At nung nakilala si Jesus, sabi na, nagta-testify na, dati po akong lasing, ngayon, lasing na lasing sa presensya ni Lord. Ha? Dati po akong walang galang sa magulang ko, ngayon, nag-best ako sa inay. Nag-i-kiss pa. Nag-I love you pa. Ang laki ng pagbabago, why? Kasi na kay Jesus na. Hindi na alipin ang kasalanan, alipin ang Jesus. Amen? Sino dito gusto maging malaya sa kasalanan? Amen. Kumanda ka mamaya ha. Pag pinapunta ka sa unahan, may kasalanan ka tinatago, wala kang tatago kay Lord.
Bakit pinapanood ka niya habang ginagawa mo? O, tama daw. Ano na, nasigaw na yan. Hindi pa altar call, nasigaw na. Papalayain kayo ni Jesus mamaya sa kasalanan, okay? Next! Ayun nyo na ng kasalanan. Letter B, saan pa tayo pinalaya ni Jesus? Letter B, nakaraan. Kung parang ito yung nakakaiyak. Ang nakalawa, pinalaya ka ni Jesus sa nakaraan. Isaiah 43 verse 18. Forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan ang nakaraan. Do not dwell on the past. Nakalipas na yon. Bakit sinabi ni Isaiah na i-forget ang mga nangyari noon, ang nakaraan? Kasi alam niya, lagi mong inaalala. Kaya kayo natusang i-forget kalimutan. Kasi alam ni Isaiah na lagi mo yung inaalala kahit 10 years ago pa. Kahit 15 years ago pa. Ang malupit, sinisisi mo pa kung bakit ganyan ka ngayon dahil sa nakaraan mo. Kasi yung inay ko ganito. Kasi yung tatay ko ganyan. Kasi ganito yung tinuhin ko. Kasi ganito yung ginawa sa akin noon. Kasi ganito. Kalimutan mo na nakaraan. Forget it. Hindi ka makaka-move forward sa gustong ipagawa ng Lord kung nakatuon ka pa rin ang isip mo sa nakaraan. Hindi ka makaka-move forward. May mga taong nagdudwell pa rin sa past. Hindi maka-move forward. Gusto naman nila, pero hindi magawa. Sino dito gusto? Sabi niya, ayusin mo na buhay ko. Pero mamaya-maya, pag nag-iisa na, maalala na naman. Nasa siyang sa kwarto, umiyak mag-isa. Bakit? Kasi inaalala ang nakaraan. Tanda-tanda mo pa ang sakit na ginawa niya. Iniwan ka ng walang dahilan. Sinaktan ka, hindi mo naman yung deserve. O, para naman sa mga kabataan dyan, pinagsabay kayo. Kayong apat. Ang dami. Niloko ka. Diba? Nakaraan yun. Nakaraan. At kung nakagapos ka, nakatali sa nakaraan, hindi ba pagpapakita ito na hindi talaga malaya? Hindi ka malaya. Bakit? Nakatali ka sa nakaraan. Kapag nagkakaroon ng kwentuhan, basta hindi naman po ako nakalaya na po ako sa nakaraan. Bakit pag nagkukwentuhan, umiiyak ka pa? Hindi mo nakabubog na po. Nakabubog pa yan. Umiiyak ka pa nga Ibig sabihin nun, hindi ka pa rin okay. Naiiyak ka pa din kapag napag-uusapan yung nangyari doon. Meron namang iba, sasabihin, okay na daw. Pero napaka-passionate pang ikwento, parang kahapon lang nangyari. Totoo yun. Kala mo, parang kahapon lang, parang kanina ka lang nangyari. Sobrang hindi magkwento. Ganito nga ako, ganito nga ako, ganito nga ako Ganito nga ako, ganito nga ako. Move on na daw. Anong ibig sabihin? Hindi malaya. Bakit? Nakatali, nakagapo sa nakaraan. Umiyak na yung katabi mo. Nakakulong pa din sa nakalipas. Nakagapos pa din sa pain ng nakaraan. Humanda ka dahil may gagawing paghihil sa iyo ang Diyos ngayon. Pastor, ginawa ko ng lahat, bakit ba lahat doon naaalala yun? Again, hindi mo kaya na ikaw lang. Mamaya, papasok sa eksena si Lord at sasabihin ko sa iyo, gagamutin ka ng Panginoon. Sino gusto magpagamot kay Lord? The great doctor ever. At papalayanin ka niya sa nakaraan. Amen? Parang altar-gulo talaga ito. Tumulat tayo kay Paul. Ano sabi po ni Paul? Philippians chapter 3 verse 13.
Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Napaka-humble ni Paul sumagot. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kilala niyo po ba si Paul? Ang kwento po ni Paul ay mamamatay Kristiyano. Yes, totoo po ang balita. Kung tayo po natin Kristiyano dito, siya po yung mamamatay Kristiyano. Yan si Paul. Imagine mo, napakadami na patay ng Kristiyano. Kay Jesus ka ba? Patay ka. Kay Jesus ka? Patay ka. Basta ikaw ay naniniwala kay Jesus noong panahon yun, pinapatay ni Paul. Ito yan si Paul, yan si Paul. Kaya ano sabi niya? Nililimot niya nakaraan. Grabe yung nakaraan ko. Mamamatay Kristiyano ako noon. Pero nililimot ko yun. At ang ginagawa ko yung pinapagawa na ni Jesus. Kasi kung nagdudwell pa ako sa past, hindi ko ito magagawa. Ganyan po si Paul. Limutin mo na. Okay na yun. Huwag nang sisihin ang nakaraan. Huwag nang balikan na nakalipas na. Huwag mong alalahanin. Okay na yun. Ang dali mo na i-lesson. Dinala mo ng lahat. Lesson lang, lesson lang. Sabi mo, lesson lang ha. Yung aral lang, yung aral lang. Hindi yung pati sakit, dinala mo na. Ang mapatay niya, wala nang aral, sakit lang, dinala. Matuto kayo, matuto. Pinadaan nila kasi meron kang dapat natutulan doon. Amen? Pastor, sa mga Kristiyano na dyan, mga Kristiyano, Pastor, kaya ko naman lalong naalala kasi ang feeling ko sobrang mali ang ginawa ko sa Panginoon. Mali bang ginawa ni Paul? Ba't talagang mali ang ginawa ni Paul? Pastor, sobrang mali nung, pati yung pain, sobrang hindi talaga lalim. Sobrang hindi nung nararamdaman ko. Paano ako makaka-move forward kung paulit-ulit ko naalala? Ang tanong, nakahingi ka na ba ng tawad? Kung nakahingi ka ng tawad, then Hebrews 10:17. Sinabi rin niya si Jesus ang nagsasalita. At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang Diyos niya na all-knowing, alam lahat, pinili niyang huwag alalahanin ang kasalanan mo. Kaya kung inaalala mo pa lahat, ikaw na lang ang nakakaalala kasi nilimot na ni Lord lahat. Nung humingi ka ng tawad. Kaya kung naalala mo pa, ikaw na lang nakakaalala dahil ang Diyos kinalimutan na lahat. Mabuhay ka ng matuwid muli, magpagamit ng matindi. Ang mahalaga ay ngayon at ang mahalaga ay ang plano ng Diyos sa darating na panahon. Amen? If you're willing na magpagamit kay Lord, gagamitin mo lang yung nakaraan as your testimony, pero hindi na yung nakaraan para lahat ang pain or sakit na naranasan mo noon. Tapos na yun. Create your own story now na magagamit mo para mas marami makilala sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sige, wala pa ni Jesus. Dalawa na yun. Ano yung una nga po? O mamaya, papalayain ka ni Lord sa kasalanan. Yung may mga kasalanan dyan tinatago, lalapit kayo dito sa unahan mamaya. Yung may tinatago lang, yung ayaw umamin, diyan ka lang sa likod. Matigas ka dyan, bahala ka. Kung ayaw mo maging malaya, bahala ka. At yung meron naman nakatali sa nakaraan, gusto mo maging malaya sa nakaraan, lalapit ka ulit dito sa unahan. Kung parehas meron, dalawang lapit. Pag nakaraan lang, sa nakaraan ka lang lalapit. Amen? Mamaya yun, mamaya. Papalayain ka ni Lord. Gift niya ng church natin. Deliver us in the healing. Letter C, last number. Pero gusto mo preaching ko ngayon last number na po. Kasinungalingan. Grabe yan, Pastor. Ng ABC na yan. Kasinungalingan. Alam mo, magiging malaya ka talaga ngayon. Sobra. Malapit ang Holy Week eh. Tama ba?
Papalayain ka ni Lord. Papalayain ka talaga ni Lord. Colossians chapter 2 verse 8. Kayo'y mag-ingat. Parang kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Baka meron po tayong ginagawa na traditionally tinanggap mo pero hindi biblical. Baka meron tayong ginagawa na nakasanayan natin, akala natin tama, pero mali pala sa Bible. Ngayong araw na to, makakalaya ka talaga. Praise God. Hindi tayo magiging tunay na malaya kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin tayo sa mga bagay na nakasanayan, na nakagista na hindi naman biblical. Wala naman sa Bible. Pinapasunod tayo sa mga ritual, kaugalian, o mga paniniwala na wala naman sa Bible. At ang naniniwala na wala naman sa Bible ay naniniwala sa kasinungalingan. Pag wala sa Bible, ang pinaniniwalaan mo, kasinungalingan. Kaya be careful. At ito pa, idadahil ng iba, wala namang masama sa ginagawa namin. Meron niyang masama, hindi nga biblical. Hello? Sige, manda ka, parang siya talaga to. Christians, bago gawin as biblical ba yan? Christians, wala na dapat sa atin na naniniwala sa pamahiin. Sabi mo sa katabi mo, ano yung pamahiin ang pinaniniwalaan mo? Mamaya magkasabi ako, marami to. Hindi yan biblical, tradition yan. Colossians 2:8, ayon sa tradisyon ng mga tao, pero hindi ayon kay Kristo. Be careful, marami yan. Bawal magwali sa gabi. Sabihin mo sa nagsabi, Bible verse. Tingin Bible verse. Kailan pa nangyari bawal magwali sa gabi kadumi-dumi? Pamahiin yan, tradisyon yan, nasabi dito, sa ayon sa tradisyon ng mga tao at hindi ayon kay Kristo, kasinungalingan. Ay nako. Pastor, baka po lumabas ang swerte. Papalabasin talaga kita. Papalabas ko yung malas. Wala yun sa Bible. Okay? Hello? O sige, papatulayan ko sa inyo. Isang buwan ako magwawali sa gabi. At pag ako'y blessed pa rin, huwag ka naman niniwala ha. Ano? Sasabihin ng isa, sabi mo naman matanda, iharap mo nga sa kanya matanda yan. Matagal ko na yung hinahanap. Warning na yan sa akin. Warning na talaga yan sa akin. Ang tagal-tagal ko na hinahanap ng matanda yan, hindi ko makakita. Ayun mga sinasabi nyo ha. Check the Bible. Ang Bible ay naririto simula pa ng una. Okay? O yung mga pamahiin nyo dyan ha. Sabi mo isa, Pastor, sabi ng inay, bawal magwali sa gabi. Bakit? Madilim po kasi. Maliwanag siya na may ilaw. Walang dahilan para hindi magwali sa madumi. Oh, kayo, paggabi na, tabi-tabi po. Ano ba tabi-tabi po? Hello? Give me the verse ng tabi-tabi po. Ano ba tabi-tabi po? Our authority comes from God. The Alpha and Omega, the highest, omnipotent God, all-powerful, all-knowing God. Anong tabi-tabi po? Tumabi kayo, dadaan kami. Kay Lord, tabi-tabi po. Huwag kang ganyan. Sabi ko, tumabi kayo lahat, dadaan kami, Christian kami. Di ba kinatatakutan? Kasama mo ang Diyos. Tigil talaga ko eh. Alam nyo bakit? Kasi nung una kong pasok sa church, ito talaga ang teaching na talaga sa pulo sa dami naman sa aming bahay. Sa lalo na sa Batangas. Sobrang dami nito sa Batangas.
Sa amin, sobrang dami. Kaya po, ang daming binago sa mindset. Kasama mong pinakamataas, huwag kang magtabi-tabi po sa iyo, tabi sila. Tabi kayo, tabi kayo. Dadaanan ng anak ni Lord. Amen. Yung iba pag tinanong mo, bakit ko yung ginagawa? Ang sasabihin, basta! Sinakarin nila. Kung hindi matanda, ang sasabihin, basta. Bakit pinapaikot ang plato? Basta. Bakit mamalasin pag nagwalis? Basta. Bakit gagawin? Basta. Bakit may ganun? Basta. Ano kang basta? Pag basta ang dahilan, ay wag susunod. Inaalipin ka ng basta. Basta ang sagot ay basta ay siya. Hindi biblical. Ano kang basta? Okay. Basta! Huwag susunod. Wala naman basta sumunod. May masama hindi ka biblical. At kung hindi biblical, hindi ka looban ni Lord. Inaalipin ka ng basta. Christian, baka may naniniwala pa sa yung zodiac sign. Horoscope. Hello? September, Virgo. So, swertehin ka sa araw na ito. Makakalimot ka ng 1,000 piso. Hello? Hindi yan ang magdidikta ng kapalaran mo. Maganda ang plano ni Lord, sapat na yun. Baka may naniniwala kasi yung mahal sa Friday the 13th. Wala sa Bible. Sukob. Baka may naniniwala pa sa sukob. Sasakluban kita. Hindi yung biblical, huwag kang matakot na kasama mo yung pinakamataas na lahat. Binibigyan ka lang niya ng takot na nagkukunwari lang. Okay? Pag puntis, huwag magpapagupit. Aba naman, ay, ano na haggard na. Mukhang haggard na ang ina. Huwag daw magpapagupit. Magpagupit kaya ako nagugupit. Or mag-nail cutter. Aba naman, 9 months, hindi mag-nail cutter. Si Mela nun, yung natanda dito. Pag daw mag-nail cutter, pag buntis, ganito ang habang buhay. Tawag-tawag yung mga nanay. Nag-research talaga, hindi ko naman alam yun. Kami naniniwala pa sa inyo sa mga ilalagay sa bahay. Mga figurine, mga kabayo, swerte yun, swerte. Kabayong design, pabilis daw kung pagpapala. Sino sabi sa iyo baka pabilis nila pagalis? Huwag kayo maniniwala sa ganun. Iyan yung sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 8. Yung mga pesto ng gamit sa bahay. Dito mo ilagay parang swerte ka dito. Dito mo ilagay dito. Malas ikaw, malas. Mamaya ikaw ang malas, ikaw. Huwag maniniwala, hindi yung biblical. Check! Ang ating buhay ay nakabase sa Bible, hindi kung saan-saan. Amen? Tumahimik ang iba, mukhang tinatamaan lang. Dahil pag sinusunod mo yan, hindi ka malaya. Hindi ka tunay na malaya. Bakit? Nakatali ka, nakagapos ka sa iba't ibang paniniwala na wala naman sa Bible. Ito pa, malas kapag mga kwago, itim na pusa. Kaawa ko sa kwago. Awang-awa ko sa kwago. Awang-awa ako sa pusa. Hindi naman niya akala itim siya. Ano ba nangyari doon? Hindi yun bahala sa ano ba? Alagang hanip nyo, hindi nila pasig ko na itim. Pasig na kayo? Hello? Wala silang kasalanan, please. O mga tarot cards. Palm reading o pagbabasa ng palad. Sa halip na mag-palm reading, mag-Bible reading na lang. Ano kung saan lang kayo papapula? Hello? Ano palm reading? Bible reading.
O yung mga usap or tawas. Lumapit din yung pagpe-pray natin. Kung saan kayo pumupunta para magpatawas, magpagamot ng kani-kanino. Sabi si Edwin Tuklaw, hindi ko lang dito sa Manila. Huwag na, hindi na bibigay doon. Lumapit yan dito, instant healing kay Jesus. Pagpapray ka lang dyan sa katabi mo, Kristiyano yan, ni Jesus yan. Pag pinag-pray ka yan, automatic magaling. Wala kang singil. Walang singil. Pumunta ka dyan, may singil lahat yan. Pero kay Jesus, walang singil. Ang dami niyan, yung mga pamahiin sa patay, sa dami na niyan. Pamahiin sa patay, pamahiin sa kasal, napakadami niyan. Ay! Pati yung mga kalendaryo dapat, dahil ko dapat ikasal, hindi bulig ang buwan. Marami yan, kaya huwag magpapaniwala ha. O ito pa, nahulog na kutsara din ito, may darating daw. Dinesting ko, ihulog lahat ng kutsara din ito, darating ulit dumating. Alam nyo, please, maging malaya na kayo, hindi yun biblical, hindi yun gusto ni Jesus, kausap na. Okay? Okay na tawa dyan. Sabi ng iba, bawang daw po, panakot sa aswang. Sino nagsabi sa iyo? Deliver lang dapat dyan. Tapos na yan. Ano kang bawang? Isang nakakita ko, isuot ng bawang. Sa pelikula. O ito yung mga mag-board exam. Ang dami-dami yung ritual sa board exam. Sisipay, silya, magpapatasa sa magaling, matalino, nakapasa. Ano kaya? Mag-pray sa Panginoon, makakapasa ka. Amen. Ang dami. Mas naniniwala pa doon sa mga yon kaya sinabi ng Diyos sa Bible. Nakakalungkot. Pero talagang hindi malaya. Hindi malaya. John 8:32. Natapos. And you will know the truth, and the truth will set you free. Salamat, may Bible, malaya na kami. Malaya na rin po kayo. Pinapalaya na kayo ni Jesus. Amen. Amen. Pinapalaya na kayo ng Diyos. O, maging malaya na po kayo ha. Pero hindi naman sasabihin sa may hindi alam nito. May mali yan. Hindi yan biblical. Huwag gano'n ha. Huwag gano'n. Hayaan nyo muna sila makakilala kay Lord ha. Huwag niyo sabihan. May pag-ibig dapat, may pag-ibig. The truth will set you free, sabi dyan. Kaya dapat, alam mo ang truth. Ano ang truth? Ang sinabi ni Jesus. Kapag hindi sinabi ni Jesus, hindi yung truth. Lies po yun. Pastor, paano ko malalaman ng truth? Umaten ka ng umaten. Linggo-linggo may truth. Lagat ng event, atendan mo. Napakaraming truth na malalaman mo. Nakakala mo yung totoo? Hindi pala totoo. Makinig ka na makinig ng word. Magbasa ka ng magbasa. Marami kang malalamang truth at sasabihin mo, malaya na ako. Amen. Malaya na ako. Malaya na ako. Amen? Biyaya po nila, galing po kami ng Thailand nito nakaraang linggo. Biyaya po ni Lord. At masaya po kami mag-asawa. Kami po nakapunta din ng Thailand for the first time. Alam niyo po, meron po kami pinuntahan doon. Grabe. Nakakakilabot. Bakit po? Ang pangalan po ay Sanctuary of Truth. Pasok kami ngayon. Grabe, museum ba ito? Nakakilabot po sa loob. Tapos may nagsasalita, may tour guide po doon, may nagsasalita siya English. Tapos sabi niya, pag daw po namatay, empty. Ha? Saan yun? Pag daw namatay, tapos na ang lahat, empty na lang, parang wala lang. Wala kang dinala sa mundo. Pag namatay ka, wala na, tapos na ang buhay. Mali. Hindi biblical ang sinabi niya. Imagine mo, ang biblical ay ito, kung tinanggap mo si Jesus, o hindi mo man tinanggap si Jesus, meron ka pa rin itanong na life. Ang tanong, saan mo lang gugugulin? Sa langit o sa hell? Mamili. Ayun yung saan nyo gusto? Siyempre, sa langit. Amen? Amen. Ayun yung doon. Hindi po tapos ang lahat. Sabi doon eh, grabe. Sanctuary of truth pa naman yun. Papalta ko na yun. The truth will set you free. Amen? Amen. Kaya lahat po ng hindi truth, alisin na sa sistema.
Marami po yan. Lahat ng hindi truth, alisin sa sistema. Please. In conclusion na po tayo. Matthew 27 verses 21 to 23. Ito po yung kwento ni Barabbas at ni Jesus. Sino po si Barabbas? Tingnan po natin. Sumunod ulit ang gobernador at sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig niyong pakawalan ko sa inyo? Okay ha? Pinamimilian kung sino ang papalayain, si Jesus or si Barabbas. Namimili sa dalawa, si Jesus o si Barabbas. Verse 22, sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. Sinabi ng mga tao lahat, si Kristo, ipako siya sa krus. Verse 23, at sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Tinanong ni Pilato, anong kasamaan ang ginawa niya? Ngunit lalo sila nagsigawan na nagsasabing, ipako siya sa krus. Si Jesus, walang kasalanan. Si Barabbas, may kasalanan. Ang dapat ipako sa krus ay sino? Si Barabbas at hindi si Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang krus upang bayaran ang kasalanan ni Barabbas. Kinuha niya ang krus upang ikaw ang maging tunay na malaya. Pinalaya si Barabbas, si Jesus ang ipinako. Kapatid, ikaw si Barabbas. Yung katabi mo si Barabbas. Yan ang may kasalanan at yan dapat ay ipako. Pero pinili ni Jesus na siya ang ipako at hindi na ikaw. Para ikaw ay maging tunay na malaya. Kaya kung ikaw ngayong oras na to ay hindi pa kumbinsido na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo at si Jesus lamang ang tunay na magpapalaya sa iyo, ngayong araw pong ito o ngayong oras pong ito, please, intindihin mong mabuti na si Jesus ang tunay na magpapalaya sa iyo sa lahat ng kasalanan, sa nakaraan at sa kasinungalingan. Amen? Pwede po ba tayo tumayo? Praise God. Sinabi ko po kanina na ang number one na papalayain po tayo ni Lord ay sa kasalanan. At hindi po ako, kundi si Jesus ang magpapalaya po sa iyo sa kasalanan. If meron man dito na talagang sa puso mo gusto mo na talaga makalaya, sa puso mo gusto mo na talaga yung buhay mo maging okay kay Lord, ayaw mo na lang may sabit ka kay Lord, gusto mo talaga totoo na, ayaw mo na nagkukunwari, nagpapanggap, at ayaw mo na rin na nagtatago ng iba't ibang klase ng kasalanan. Today, I challenge you. Kung gusto mo nang aminin lahat ng iyong kasalanan sa Panginoon, ayaw mo nang nakatali, nakagapos, nakakulong sa kasalanan na yan, at gusto mo na talaga isuko sa Panginoon yan. Ngayong oras na to, huwag kang gagaya sa katabi mo ha. Personal po ito, personal decision. Personal decision. Lalapit ka dito sa unahan. Kung gusto mo maging malaya sa kasalanan, lalapit ka sa unahan. Kung ano mang kasalanan niya, may bisyo ka, may ginagawa ka na ikaw na nakakaalam, sige, lapit dito sa unahan, lapit ka lang. Stand straight here, stand. Sige, lumapit ka lang. Close your eyes, bow your heads. Paglapit mo sa unahan, pumikit ka, tumumo ka. Kasi ngayong oras na to, maraming papalayain ng Diyos sa kasalanan. Maraming papalayain si Jesus sa bisyo. Maraming papalayain si Jesus sa drugs. Maraming papalayain si Jesus sa addiction. Maraming papalayain si Jesus sa pornography. Maraming
Pasabog mo sa labang ito. And right now, in the mighty name of Jesus, Lord, I declare in Jesus' name, break the chain! Break the chain! Break the chain right now! Winawasan mo lahat ng talikala! Winawasan mo lahat ng lupin! Pinapalaya ka ng Diyos ngayon! Pinapalaya ka! Sige, balik na kayo. Praise God. Pinalaya na kayo ng Panginoon sa oras na to. Yung lahat na gusto maging malaya sa nakaraan. Kaya ba to? Kakaiba ito. Kumanda ka. Kung meron pang dahilan kung bakit hindi ka makamove forward dahil sa nakaraan, hanggang ngayon, parang sariwang-sariwa pa rin yung damdamin, yung sakit, yung pain na nararamdaman mo ngayon. Lumapit ka dito sa unahan. Tinatawag ka ng Panginoon sa oras na to. Sige, lumapit ka sa unahan. Tumuko ka, tumikit. Kung ikaw ay may hindi pa rin napapatawad noon, may ginawa sa'yo hindi maganda, meron kang nakaraan na hanggang ngayon, grabe, hindi ka pinapatulog, may akong iniisip, ito pagkakataon mo. Kung gusto mong maging malaya ngayon, come here, come forward, come forward, come forward. Huwag mo nang itago yan. Huwag mo nang itago yan. Kita lahat ni Lord. Alam lahat ni Lord ang katotohanan. Kaya come here forward. 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 Meron dito hindi ka makamukod dahil sa aksidente or namatayan ka ng mahal sa buhay, lumapit ka dito sa unahan, para sa iyo to. Or may ginawa sa iyo, para sa iyo to, lumapit ka dito sa unahan. Hawagan mo ang puso mo sa oras na to. May gagawin pa din si Lord. Sige, if you want to cry, cry out. God is here, God is here. If you want to talk, talk. God is here. Sige, sabihin mo lahat sa Panginoon ngayon.
Lahat. Habang sinasabi mo yan sa Panginoon, nilalakan ka niya ng mahigpit. Come on, church. May nagaganap na healing ngayon. May nagaganap na healing ngayon. Lord, I pray. Bigyan mo ng kasagutan ang nakaraan. Lord, I pray. Lahat ng wasak na puso ay bubuin mo. Lord, bigyan mo kami ng pusong bago, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na tanggapin ang nangyari. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang mag-move forward. At kung meron man dito sa lugar na to na bumabagal ka dahil sa nakaraan, ngayong oras na to, may gagawin matindi ang Panginoon sa iyo, sa loob mo. Kaya humanda ka sa matinding pagpapagaling ng Diyos inside, 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 inside. Healing flow right now in Jesus' name. Healing flow right now. Healing flow right now. Sige. Kung ikaw ay nahihiya, pumunta rito sa unahan. May gagawin ang Diyos dyan sa pwesto mo. Kung gusto mo makalaya sa nakaraan, para sa iyo to. Cry out to God right now. Cry out to God right now. Healing
Panginoon, ipapaunawa ni Lord sa iyo kung ano ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Ipapakita niya sa iyo na kahit ganun yung nangyari, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya humanda ka. Nagbubukas ang napakaraming pintuan para sa iyo. Dahil sa pag-amin mo, dahil sa pag-hakbang mo, humanda ka sa kakaibang gagawin ni Lord sa buhay mo. In Jesus' name. In Jesus' name. And right now, lahat ng taong narito, I declare, makakalaya ka sa kasinungalingan. Lahat ng bagay na dapat mawala sa sistema mo, lahat na dapat i-renew sa utak natin, ay papalitan ni Lord ng truth. Kaya sa oras na to, sampahin mo ang Diyos na magbibigay ng truth. All out! Raise your hands! Raise your hands! Sa pagkakataong ito, makakasamba sa Panginoon na ikaw ay tunay na malaya. Hindi ka na nakatali sa nakaraan, hindi ka nakatali sa kasalanan, hindi ka nakatali sa kasinungalingan. Kaya ngayong oras na ito, sampahin mo ang Diyos na tunay na ikaw ay malaya. Sambahin mo ang Panginoon na walang inaalala. Sinasamba mo ang Diyos sa oras na ito dahil alam mo na ikaw ay anak. Ikaw ay anak. Kung gusto mo sumigaw, sumigaw ka. Thank you, Jesus! Jesus!
po kami tunay na malaya. At marami pa sa lugar na ito ang papalayain ng Diyos. At marami pang tao ang papalayain mo, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami para mas marami pang tao makalaya, Lord God. Sa kasalanan, sa nakaraan, at sa kasinungalingan, Father God. Lord, I declare, lahat ng taong narito ay tunay na malaya. In Jesus' name, Amen.